Okay, magandang hapon mga kabarangay. Nandito naman po tayo upang talakayin natin ang issue na naman na napakainit ngayon na pinag-uusapan. Hindi ko alam po sa ating pong mga kabarangay, yung lalo na po sa mga empleyado o sa mga manggagawa dito sa National Capital Region, kung sila ba ay matutuwa dito po sa ating tatalakayin. Sa totoo lamang ho, bilang isa hong mga taga-suporta o bilang isang taga-suporta ho ng mga manggagawa ho sa ating bansa, ako po'y nalungkot. Kanya lamang ho bilang respeto natin ho sa ating pong hustisya, sa ating pong korte, paubayan natin sa kanila ang kanila pong mga hatol regarding dito. Sige po, ito po yung ating tatalakayin. Kung nakita ho ninyo sa ating pong screen, yan po ang Department of Labor and Employment Secretary Attorney Francis Tolentino, dating senador, dating congressman, dating mayor, at marami po itong dating cabinet secretary o member din ho ito ng mga panahon, no? Magaling ito at talagang maasahan pagdating sa public service na pinag-usapan. So sa hapon na ito, mismo si Attorney Francis Tolentino, ang DOLE Secretary ho, ay malungkot po sa kanya pong natanggap na resulta o balita ho galing ho sa Pasig City Trial Court. Ito ho, ating pong talakayin. Diyan lamang ho kayo. Pakishare na lamang po ninyo itong ating pong tinatalakay. Alam po ninyo, ako po'y una sa lahat humingi ng paumanhin. Malungkot ho ako, katulad po sa ating pong mga manggagawang Pilipino. Ang ating mga buhay na manggagawang Pilipino. Ang ating bayaning buhay ho yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At pakishare lamang po ito. Ito ho, ayon po dito kay Attorney Francis Tolentino ho, ang DOLE chief ho. Malungkot siya sa temporary restraining order ho sa wage increase ho dito po sa National Capital Region. Nakakalungkot ho. Dahil nga nakala ko talagang magkaroon na po ng karagdagang sweldo yung ating mga kababayan. Alam ko ho na mag-start yan sa National Capital Region o sa Metro Manila, then to follow na po ang iba't ibang mga probinsya. Kanya lamang ho, nagkaroon po ng TRO. But anyway, pag-usapan po natin ito. At kayo po ay, kung mayroon po kayong mga komento, no, mga suggestion, o mga mensahe ho sa akin, mag-comment lamang po kayo sa ating pong palatuntunan upang pong ating pong mabasa at ating pong pag-usapan. Magandang hapon po sa inyo. At syempre, of course, sa mga nais pong mag-message sa akin through text or tumawag ho, 0935-190-1198. Numero ko, munti ko pa makalimutan. Maraming salamat po ulit sa inyo. At pakishare lamang po nitong ating programa. Ganon din po, paki-follow and subscribe po ng aking pong Facebook page, Holika News TV. Magandang hapon po sa aking kapatid, si Jennifer Sibiel Manibog. Nakatutok po siya ngayon. Sabi niya magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng nanonood. Salamat sa aking kapatid. Maraming po salamat sa inyo. Ito po, ipinahayag ho ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang kanya kalungkutan sa ipinalabas na temporary restraining order o TRO kaugnay ng pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region o NCR. Talaga hong nakakalungkot ito. Bakit kamo? Mantakin ho ninyo ang laki ho ng matagal na pong naghihintay ang ating pong mga kamanggagawa, ang ating pong mga manggagawang Pilipino, lalo na po dito sa Metro Manila, dito po sa 85 pesos na increase. Ang buong akala po ng sambayang Pilipino, kasama na po ang ilan po ng mga nagsulong o sumulong ho nito na para tumaas ang sweldo po ng ating mga kababayan, ay talaga pong ina-expect nila na tataas pa. Kung hindi man hindi po ito maging TRO lamang, kundi baka iwiwib ito na mas mababa ng konti doon po sa 85 pesos. So ginawa na po ng paraan lahat ng Marcos administration through DOLE through Department of Labor and Employment para mabigyan po ng pagkakataon ang ating pong mga kababayan. Okay, basa muna po tayo ng mga komento po ng ating mga kababayan. Nasa screen po ang ating isa po sa mga viewers po natin ngayon. Sabi ho niya dito, Koy Kosyo, and Angela Mutia, Orkila, and Kayla, Davis, Caprice, Cayetano, and Ashley Sarmiento, Health Journals, and Princess Alia, Joaquin Arce, and Cristel Minhos, Rabi, Victoria, and Marco Masa, Miguel Vergara, and Laila
Ford, Hannah Agoncillo, and Crystal Bremer, Yesha Camille, and Yana Gopio. Good afternoon, Kuya Jojo. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you so much po sa inyong pagtutok sa aking programa. Okay, tuloy po natin itong ating tinatalakay. Ayon po kay Secretary Tolentino, bagamat ikinalulungkot niya ang naging pasya o desisyon ng korte, buong paggalang niya itong tinatanggap bilang bahagi ng proseso ng hudikatura. Yun po ang kanya pong sinasabi. Ginagalang niya ang proseso po ng ating pong justice system. So, sinabi rin ng kalihim na hayaan niya na lamang niyang ang hukuman ang magpaliwanag sa batayan ng paglalabas ng TRO habang patuloy namang ginagampanan ng DOLE ang mandato nitong pangalagaan ang kapakanan at kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas. Talaga pong sinisika po ng Marcos administration, lalo na po dito kay dating senador na ngayon po siya po ang sekretary ng DOLE, Attorney Francis Tolentino, na para mapausbong, para matulungan, kumbaga gumit na lamang siya, para sa mga manggagawa at ganoon din po sa mga employer, sa mga kapitalista o sa mga namumuhunan na mga negosyante sa bansa natin. Kung isipin yung pong halagang 85 pesos na dagdag po ng sweldo ng ating mga kababayan, dapat noon pa yan. Hindi na ituloy-tuloy, Bakit? Dahil nga po sa mga nagdaang panahon ng Duterte administration na napakaraming pagsubok po sa ating buhay. Nandyan po yung mahaba-habang panahon, ilang taon tayo po ay nagsakripisyo nagpakahirap nagigipit tayo doon po sa issue po ng COVID-19. At hindi lamang ang bansang Pilipinas, kundi po ang buong mundo ang apektado ng mga panahon na yon. So ngayon pagbukas muli, wala na yung COVID, ito na lamang yung mga issue ng flood control at iba pa, Pero sa ganun pa man, medyo may kabigatan nga itong issue po ng flood control na issue ng corruption sa ating bansa. Pero ganun pa man, nagsumika po ang lahat po ng cabinet secretary, yung mga alagad po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na para po magampanan nila ng mabuti ang kanilang pong mga tungkulin. Lalo higit sa lahat, ito pong ating tinatalakay. Kung natatandaan po ninyo, mayroon pong representante. Party list po ang kamanggagawa, party list. Na si Eli San Fernando, kung di ako nagkakamali, Congressman Eli San Fernando. Nananalo siya bilang party list congressman dahil po sa kanya pong pakipaglaban. Maraming beses siya kinasuhan ng cyber libel o libel cases dahil po sa kanyang pagbubunyag at pakipaglaban na para po sa ating mga kababayang mga manggagawa. Maraming boses pero bukod tanging isa ito sa pinakamalakas na boses na lumalaban talaga at gumigiba sa mga mapagsamantalang mga kapitalista sa bansa natin. Ito pong si Congressman o Representative ng Kamanggagawa Party List, Eli San Pedro o San Fernando. O kung di ako nagkamali i-correct nyo ako. Hindi ako nakapag-notes kung ano ba talaga. Pasensya na po. Ang importante rito, pag-upo ng pag-upo kasi meron po tayong DOLE secretary ng mga panahon. Kanya lamang inutil pasintabi Naging inutil yung sekretary noon ng DOLE. Pasensya na po kung bakit ko nasabi yon. Pasintabi po sa akin pong sinabi. Pero nasabi ko yon dahil hindi ko po nakita sa kanya yung kanya pong isip at puso para po sa mga manggagawa ng ating pong bansa. Hindi po niya naranasan yung sakripisyo at hirap po sa liit ng sweldo ng ating mga kababayan. Kung hindi naman natin ito tatalakayin, in fairness naman po sa korte, yung pong pag-issue po ng temporary restraining order, pwedeng pag-aralan nila, mapalagay ko. Wala naman akong sinasabi na may mali sila o tama ako o mali ang korte. Hindi Ang akin lamang ditong pinupunto ay wag tayong tumigil na para tayo ay magkaisa, magtulong-tulong, magkaisa at magdasal tayo na madagdagan po ang sahod ng ating pong mga kababayan o mga kabarangay o mga kamag-anak nating mga manggagawa sa bansang Pilipinas. Dahil sa totoo lamang, hindi sapat yung 600 plus maybe 645 o 650 ang minimum wage dito sa Metro Manila, hindi na sapat yan. Dahil aking pong kinikwenta sa gastos po ng aking pong pamilya, sa sarili ko po, abay kulang mayroon pang deficit. Ibig sabihin, yung sweldo ko po na minimum, kung mayroon man akong sweldong minimum baka kukulangin, mangungutang pa ako.
Kaya habang tumatagal ako sa aking pagtatrabaho, lalo pa ako nababaon sa utang. Yun po ang dapat pong tugunan ng ating gobyerno. Kaya nga ho, itinalaga si Attorney Francis Tolentino bilang sekretary ng DOLE ho upang pong makatulong ho sa mga manggagawa ng ating pong bansa, ating pong bayan. At alam po ng ating Pangulong Marcos ho na mayroon po itong kakayahan, ito pong si Secretary Francis Tolentino na magampanan niya ng maayos dahil subok na ho ito bilang isang public servant, bilang isang politiko, subok na ho ito. Kanya lamang ho, biktima itong si Attorney Francis Tolentino na hindi po siya na-re-elect because of the issue ng DDS. Mas marami po talagang mga tanga at bobo ho para ibuto ho yung mga walang kwenta hong mga senador pabor ho sa mga DDS followers ho. Okay, hayaan na natin yan. Baka magsimula na naman ako dyan ha. Dito muna tayo, ituloy ho natin ito bago ho tayo lumundag ho sa ibang paksa natin sa hapon na ito. Mayroon po tayong 5 topic ho at kailangan po natin itong mapag-usapan, matalakay upang pong higit natin pong maintindihan at higit po natin maunawaan. At ang ating pong pakiusap sa inyo, pakishare na naman po nitong aking programa. Maraming pong salamat sa inyo. Tiniyak ko ni Attorney o Secretary Tolentino na mananatiling nakatuon ang DOLE ho sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong magprotekta ho o protektahan ang karapatan ho at kapakanan ho ng mga manggagawa kasabay ng paggalang ho sa mga legal na proseso ng bansa, ng ating bansa. Ginagalang po ni Attorney Francis Tolentino, ang sekretaryo ng DOLE, kung ano po ang naging resulta po o ano po ang naging hatol para ho bigyan ng temporary restraining order yung pong taas sahod ho ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. Okay? Yan ho ang ating pong sa sunod naman po nating tatalakayin, magpalit po tayo ng ating pong dito sa screen, para ho naman ay teka lamang at tanggalin natin ito, at magdagdag tayo sandali lamang ng ilan ng ating pong ng ating pong sandali lamang ha. Okay? After nito, so sunod nito si okay. Okay, yung pong okay? Sige. Sandali lamang ha. Idagdag ho natin ito, Idagdag ho natin ito, okay? Para ho tayo magtuloy-tuloy sa ating pong programa. Hindi ho magkasya sa aking screen. Ito pong ating pong pinag-uusapan. Okay, sa hapon na ito, talakay naman ibalik ko natin si Congressman o Representative Chel Diokno. Gusto ko pong i-discuss ito sa inyo. Ilagay lamang natin sa screen si Ma'am Jocelyn Bigueras para po mabasa naman po niya ang kanya pong mensahe para sa ating programa Huli Ka ni Jojo Sibial dito lamang ho sa Huli Ka News TV Facebook Live natin. Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn Bigueras. Maraming salamat po sa inyo. Okay, tuloy ho tayo. Alam po ba ninyo, ito pong si Congressman o Representative Chel Diokno ho, talaga ho ang laki po ng aking respeto rito. Alam po ninyo yung mga kulang lamang ho ang laman ng alimantak ang hindi po naniniwala sa kakayahan nito. Alam po ba ninyo ang ama nito hindi po nagtapos ng abugasya pero nagtap po nung siya po'y mag-take ng kanyang bar exam ho nung kanyang mga panahon. Ganun po katalino ang tatay nito. At ito po ang kwento ho ni Congressman Chel Diokno. Pag-usapan po natin. Ito, sabi nga ho rito, kinikilala sa larangan ho ng abugasya at serbisyong legal. Ito pong si Congressman Chel Diokno. Yun po, magaling po ito pagdating ho sa mga legal matters ho, legal opinion. Magaling po itong abogado. At talaga ho isa ito sa mga top lawyer ho diyan po sa Kongreso. Sa usaping pampubliko, hindi maikakailang isa sa mga madalas ho na nababanggit ho pagdating ho sa larangan ho ng batas ay si Congressman Chel Diokno. Para sa marami, siya ay isang abogado na kilala sa kanyang mahinahon na pananalita, profesionalismo at matagal ng advokasya niya sa pagbibigay ng libreng legal ho na tulong ho sa mga nangangailangan, lalo na po pagkailangan ho nila ng abogado ho. Mahal po ang kumuha ng private lawyer. Wala naman hong problema kung wala kang trabaho, mayroon tayong public attorney's office, mayroon tayong mga PAW lawyer. At magagaling din po ang ating mga PAW lawyer dyan. Ayon nga po sa aking kaibigan na isang abogado na graduate ho sa Ateneo di Manila, College of Law. Isa po nating kaibigan, sabi niya, karamihan ngayon sa mga PAW lawyer ay mga graduate ho ng
Ateneo o mga Atenista. Bakit? Dahil po gusto nilang makatulong sa ating bayan. Biruin ho ninyo, ang mahal po ng paaralan na yan, ang mahal ng tuition ng paaralan ng Ateneo de Manila. At hindi biro ang mga professor dyan, magagaling ho. Kaya yung kanila pong mga produkto na bilang mga estudyante ng abogasya, magagaling ho. Kaya po ang ginawa ho nito, ay sabi niya, marami pong mga pauluyer na nagtapos o naging pong abogado o nagtapos o nag-aral po sa Ateneo de Manila. Ito po, ay tuloy lamang po natin yung kwento nito po ni Congressman Chel Diokno. Kasi nga po, marami pong tao ang hindi po nakakilala sa kanya. Marami din pong tao ang siguro maybe sometimes minamaliit ho siya. Dahil ang buong akala ho nila, ang pinakamatalino na abogado ay si VP Sara Duterte. Yun pong alam po ng ating mga kababayan. Or either po si Pia Cayetano, Senador Pia Cayetano, or Senador Alan Peter Cayetano. Yun po ang pinakamatalino sa tingin po nila. Or either naman sa pinakamatalino sa lahat ay si Senador Robin Padilla. Yun po ang pinakamatalino sa lahat po. Diyan po sa Senado. Magandang hapon po, Senador Robin Padilla. At balak po ng mga DDS na gawin po siyang Vice Presidente ni Sara Duterte, ni VP Vice President Sara Duterte. Or either, pag na-impeach po, ito pong si Vice President Sara Duterte, ang tatakbo po sa pagka-presidente po ay si Senador Robin Padilla. At kapag daw po, yan po ang naging senador o naging presidente maging maginhawa ang ating buhay. Okay, sa Lunes po, talakayin natin ang buhay po ni Senador Robin Padilla. Dahil po, ayon po sa akin pong isang kaibigan o kakilala nako po, yan po ang ama ng lahat ng mga bobo. Pasensya na po. Okay, tuloy tayo. Baka magtampo sa atin ang mga viewers. Okay, magandang hapon po sa inyo. Sabi nga dito, bago pa man siya nahalal o mahalal sa Kongreso, nakilala na si Diokno bilang isang legal educator at dating dean ng isang law school sa dating din ng isang law school. Private school ito, university. Isa ito sa mga sikat na universidad ito pong pagiging dean ni Congressman Chel Diokno. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi siya ng iba't ibang programang naglalayong ilapit ang serbisyo legal sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na po sa mga walang kakayahang kumuha ng pribadong abogado. Ganun ito kabait, ito pong si Congressman Chel Diokno. Kaya kung ako lamang halimbawa ako naging kong kadikit ito, halimbawa naging kasanggaw, isa ako sa mga tao niya. At mayroon akong kakayahan para kumbinsi kay Congressman Chel Diokno. At mayroon akong kakayahan para kumbinsin din ang ating mga kababayang botante abay, patakbuhin ko itong senador. Dahil ang gusto ko sana, kung maaari sana, hindi man kailangan na abogado ka talaga. Ang kailangan dito yung may kakayahan ka para gumawa ka ng batas. May kaalaman ka na kapag dating sa diskusyon, ay may makukuha o mapupulot man lang tayong mga pang-edukasyon na mga kwento. Hindi yung pangkanto ang ating pong napupulot. Tingnan ninyo. Simula pong pumasok po itong mga ob-ob na mga politiko, nahawa na po yung mga magagaling na politiko dahil nasasapawan po sila sa mga ob-ob na mga politiko. Okay, sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi rin siya nakaligtas sa mga batikos. Totoo po yan, binabatikos ito ng mga DDS at matinding diskusyon. Sa mga matitinding diskusyon sa larangan ng politika. Kabilang ng mga palitan ng opinyon, kaugnay ng impeachment trial, bahagi ng isang demokratikong lipunan ang pagkakaroon ng magkaibang pananaw at ang mga ganitong usapin ay karaniwang nagbubunga ng masiglang talakayan sa publiko. Para sa mga sumusuporta kay Congressman Chel Diokno, ang tunay na sukatan ng isang lingkod bayan ay hindi lamang ang husay sa pagsasalita o pakikipagtalo, kundi ang kanyang mga nagawa at patuloy na ginagawa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kung naano nyo. At natawa nga ako rito, tinibati ito ni Senador Pia Cayetano, ito pong si Congressman Chel Diokno. Hindi ba ninyo alam? Magaling itong litigator na abogado, ito pong si Congressman Chel Diokno. Tumatayo ito sa korte. Nagi itong abogado tumatayo sa korte. Yun po ang sinasabi pong litigator. Kapakanan ng mamamayan. Itinuring
nila na ang kaniyang mahabang karanasan sa abogasya, pagtuturo ng batas at pagbibigay ng libreng serbisyong legal ay mga ambag na nararapat kilalanin. Sa huli, ang paghusga sa isang opisyal ng pamahalaan ay nanatiling nasa kamay ng taong bayan batay sa kanyang integridad, kakayahan at aktwal na paglilingkod sa publiko. Yun po ang kanya pong ano. Okay? Yan ho ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, magaling po itong abogado. Ito pong si Congressman Chel Diokno. Okay, lulundag naman po tayo sa isa pa nating topic ho sa hapon na ito. Magdagdag lamang po tayo ng isa pang picture ho para po naman ay ating pong para po sa ating last topic ho sa hapon na ito. Okay? Saan na ba 'yon? Okay, ito. Nakita ko na. Okay, ito na. Nakita ko na. Okay. Bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan po nating ibalik muna natin ito pong topic ho natin dito po sa Metropolitan NPBL, no? Pilipinas Basketball League. Pag-usapan po natin itong Bacolod Mascara. Ito pong NPBL na ngayon ay viral naman po sa issue po ng pagbibenta ng laro. Marami pong mga manlalaro seryoso po sa kanilang pong hanap buhay bilang manlalaro, bilang mga isang player marami pong mga komento, samot-saring opinion dahil nga po nalulungkot sila dahil nagulat sila sa ganito pong mga ibinabalita Kaya ito'y nag-viral ngayon at sa totoo lamang po, base po sa akin pong munting kaalaman, ito po'y sinuspindi At dapat magpaliwanag ang pamunuan, ang may-ari nito, ang management nito, coaching staff, kasama ng mga player dito po sa issue po ng tinatawag nilang game fixing. Talakayin po natin ito. Sabi po dito, Bacolod Mascara ng NPBL sinuspinde matapos ang aligasyon ng game fixing sinuspinde ng Maharlika Pilipinas Basketball League ang prangkisa ng Bacolod Mascara para sa nalalabing bahagi ng taong kasalukuyan 2026 season kasunod ng mga aligasyon ng game fixing na nag-ugat sa kanilang laban kontra Bulacan Cuyas noong Hulyo 28 nung nakarang araw lang ito, mga nakarang araw lamang ito. Ayon sa pamunuan ng NPBL, naglabas ito ng red cards laban sa mga sangkot na manlalaro at coaches ng kupunan na nagresulta sa kanilang permanenteng pagbabawal na makalaro sa liga. Abay, mabigat ito. Lifetime ban ka dito po sa NPBL. Ito po ang gustong mangyari ng pamunuan ng NPBL sa ang may-ari nito si dating senador Manny Pacquiao binigyan sila ng pagkakataon para makapaglaro at kumita pero hindi nila pinahalagahan. Bagkus ginawa nilang katawa-tawa, ginawa nilang kengkoy-kulokoy at pinakamabigat dito yung game fixing na issue. Bagamat hindi pa naman tayo nakakuha ng official report regarding this issue or this topic ang aking pong palatuntunan Hulika ni Jojo Sibial dito lamang sa Hulika News TV ay bukas po. Kaya po bukas po ako. Pwede po ninyo akong i-message po. Kung gusto niyo magbigay ng inyong opinion para naman po sa ating malayang pamamahayag o malayang mamahayag, di ba? Na para mabigyan natin ng panig din po o makuha natin ng panig po ng kabila. Hindi lamang po tayo dito nakaboko sa isa. Sabi nga dito, pansamantala ring kinansila ang paglahok ng Bacolod Mascara habang nagpapatuloy ang investigasyon kasama ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, nawagan si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa NPBL at sa Games and Amusement Board o GAB na magsagawa ng masusing investigasyon sa umano'y irregularidad sa naturang laro. Iginiit niyang mahalagang mapanatili ang integridad ng basketball at maprotektahan ang pangalan ng lungsod ng Bacolod laban sa anumang aligasyon ng game manipulation. Sa pahayag ng NPBL, sinabi nitong hindi nito kinokonsinti o kokonsintihin ang anumang pagtatanda o pagtatangka na sirain ang integridad, kredibilidad ng liga at tiniyak na magpapatuloy ang mahigpit ng kampanya laban sa game manipulation upang mapanatili ang tiwala ng mga tagahanga at ng publiko. Sa ngayon sa ngayon nagpapatuloy
pa ang opisyal na investigasyon at wala pang inilabas na pinal na desisyon hinggil sa posibleng pananagutang kriminal o administratibo ng mga sangkot ho dito po sa tinatawag hong game fixing. Nakakalungkot ho dahil nakikita ko, tingnan ho ninyo ang ibang bansa, pagdating po sa larangan ho ng palakasan o sa dating ho sa larangan ho ng games o laro ho, talaga pong ibinigay ho nila ang 100% nilang kakayahan. Okay, matalo, basta tama. Wag naman hong magpatalo dahil may posta. Hindi ho maganda ho yan. Marami pong mga kabataan na iniidolo ho sila, hindi lamang po sa MPBL, sa PBE at iba pa ho mga pangaralan, universities and colleges na hinahangaan po ng ating mga kababayang kabataan. Dahil nangangarap din po sila na maging katulad nila. Kanya lamang ho, kung ganito po ang maging issue, dito po sa ating pong tinatalakay, abay hindi ho ito maganda pagdating po sa ating pong pinag-uusapan. Okay? I hope na masolusyonan ito, magampanan at magkaroon po ng official statement ho ang pamunuan ho ng MPBL, lalo na po sa kanila pong commissioner ho, na si Commissioner Orita ho. Okay? At dako naman tayo sa ating pong pang-apat na topic ho sa hapon na ito. Ito po nakalagay ho rito sa logo ho, Caloocan. Congratulations, City Government of Caloocan. First and only LGU in NCR to get validated and passed as a healthy workplace. Ito po, talakayin po natin yan. Dapat nating pasalamatan kung marunong tayong bumabatikos o marunong tayong bumatikos sa mga mali nila. Marunong tayong magkomentaryo sa mga mali nila, ay atin din pong pasalamatan kung mayroon man po silang nagawang kabutihan o maganda po sa kanilang pong performance bilang mga LGU. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi po sa buong Pilipinas. Okay, sa hapon na ito, talakayin po natin ito na ang isaang lungsod ng Caloocan pamalang lungsod, unang LGU sa NCR, National Capital Region, na pumasa sa Department of Health Healthy Workplace Validation. Ibig sabihin safe sila dito. Sabi nga dito, isa na namang mahalagang pagkilala ang natanggap po ng isang pamahalaang lungsod matapos itong kilalanin ng Department of Health o DOH bilang kauna-unahang at nag-iisang lokal na pamahalaan sa buong National Capital Region o NCR na pumasa sa Healthy Workplace Validation. Iba ito maganda ito. Bantakin ninyo, ilan po ba ang cities sa Metro Manila o sa National Capital Region? Marami ho yan. Pero bukod tangi lamang ang lungsod ng Caloocan ang pumasa at wala pa pong iba. Baka yung iba, nag-try na sila magpa-validate na sila din i-part na sinasabi pong healthy workplace makikita natin sa mga darating na araw. Pero siyempre, ito muna ang tatalakayin natin, ang lungsod ng Caloocan. Ayon sa pamahalaang lungsod, nakamit ang nasabing pagkilala dahil sa patuloy na pagpapatupad ng iba't ibang programa at aktibidad na naglalayong pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga kawani o ng mga manggagawa sa nasabing lungsod. Kabilang dito ang mga inisyatiba para sa pangangalaga ng pisikal at mental na kalusugan, pagpapanatili ng ligtas at malinis na kapaligiran sa trabaho at mga programang naglalayong ilayo ang mga empleyado sa kapahamakan at masamang bisyo. Maganda ito Maganda po ito. Magandang hapon po kay Idol Ferds Marquez dyan po sa province of Cavite. Magandang hapon po sa iyo, Idol Ferds Marquez. Binigyang din ng lokal na pamahalaan na mananatiling prioridad nito ang kapakanan at kalusugan ng mga bawat kawani itinuturing na mahalagang katuwang sa pagbibigay ng mahusay at epesyenteng serbisyo publiko. Ayon pa sa pamahalaang lungsod, ang pagkilalang ito mula sa Department of Health ay magsisilbing inspirasyon upang lalo pang palakasin ang mga programang nagtataguyod ng isang ligtas, malusog at produktibong lugar ng kanilang trabaho para sa kapakinabangan ng mga kawani at ng buong komunidad kung nais mo. Di ba? Kaya napakaganda nito. Ito pong programa po na sila po ay number one
first and only LGU in National Capital Region to get validated and passed as a healthy workplace. Congratulations, Mayor Along Malapitan. The best. Iba ka. Mabuhay ka, Mayor Along Malapitan. Okay, lundag naman po tayo sa pinakahuli nating topic. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Maraming salamat din po sa inyong pong pag-share. Tandaan po ninyo palagi ang ating pong programa, Hulika ni Jojo Sibial, dito lamang ho sa ating Hulika News TV Facebook page. No? Every Monday ho ito, Lunes hanggang Biyernes ho tayo. Ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon. Kung sumobra man, pasensya na po. Magbabayad na lamang ho ako ng overtime. At syempre po, yung ating pong hulikadyaryo.net, ang ating online na dyaryo ho, ang ating digital dyaryo ho, at ganoon din po ang ating printed issue, Hulika Dyaryo, weekly ho yan. Yung ating namang online ho, daily ho yan. Araw-araw po naglalabas tayo ng iba't ibang mga balita. Kaya antabayanan ninyo, mag-follow ho kayo, mag-like ho kayo. Di ba ho? Dito naman po tayo sa pinakahuli nating topic sa hapon na ito. Ito ho yung sinasabi ho plebisito ho, pagbubutuhan ho, pinagbubutuhan ho sa Parañaque ang matagumpay na isinagawa para sa redistribution ng 5 barangay sa Manila Bay Reclamation Zone. Ibig sabihin pinaghati-hati na rin po. Ito pong iba't ibang mga barangay dyan po sa Parañaque na sakop po ng Manila Bay. Dito ho, sabi nga dito, masayang-masaya ho. Pinagbunyi ho ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang matagumpay na plebisito nung nakarang Sabado ito, Hulyo 25 ho, upang itakda ang redistribution ng territorial jurisdiction ng 5 barangay sa Manila Bay Reclamation Zone na sakop ng lungsod. Ayon kay Mayor Olivares, ang plebisito ay sumaklaw sa mga barangay Baclaran, barangay Tambo, barangay Dongallo ho. Kung naalala ho ninyo yung Dongallo, yung kanta ho ni Andrew nabanggit po itong Dongallo, barangay La Huerta at barangay San Dionisio na may mga hangganan katabi ng mga reclaimed areas sa Manila Bay. Layon ng naaprobahang ordinansa na opisyal na itakda at pagtibayin ang mga hangganan ng 5 barangay sa loob ng mga reclaimed area ng lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng straight line method bilang batayan sa pagtukoy ng kanilang mga bagong teritorial na saklaw nung sakop ho nila. Ipinaliwanag din ho ni Mayor Olivares na mahalagang magkaroon ho ng malinaw at permanenteng hangganan sa mga lugar na naapektuhan ng reclamation at land development, kung saan naging mahirap ng tukuyin ang dating mga boundary. Maganda ho ito Dapat ho talaga magkaroon ho ng matukoy ho ang iba't iba hong mga boundary ho nitong mga barangay na sakop ho o nasa panig o nasa parte ho ng Manila Bay. Sabi niya dito, ang pagpapatupad ng straight line policy ay magbibigay ng isang pamantayan sa pagtukoy ng jurisdiksyon ng bawat barangay na makatutulong sa mas maayos na pamamahala, urban planning at mas episyenteng paghahatid ho ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kasi nga ang problema ho rito, pag nagbigay sila ng serbisyo para po sa kanila po mga kabarangay, hindi po nila hindi agad matukoy ho na saan sakop po ba ito. Kaya maganda po itong programa ginawa ho ni Mayor Edwin Olivares, ni Kuya Edwin. Magaling po itong mayor na ito at bukas ang palad nito para sa tao. Talaga pong ang una nito ay serbisyo talaga. Pagdating po sa mga pangailangan ng kanyang pong mga kalugar, ng kanyang lungsod, nandyan po talaga si Mayor Edwin Olivares. Dagdag pa ng alkalde, sabi niya dito, inaasahang magpapalakas din rito ang lokal na pamahalaan dahil magkakaroon ng mas malinaw na saklaw ng teritoryo. Ang bawat barangay na makatutulong sa pagpapataas ng lokal na kita at mas epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran batay sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Nakikita rin ng pamahalaang lungsod na ang panukalang realignment ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatag ng mga self-sustaining na komunidad
at mas maayos na pamamahala sa mga reclaimed area. Niratipika na rin ang mga botante sa 5 barangay ng Parañaque ang City Ordinance Number 2023-19 sa butong 11,597 para sa yes laban sa 2,254 sa no votes para sa mahigit 388% panalo. Pinangasyuhan ang plebisito ng Commission on Election o COMELEC na siyang nag-canvass to 151 return bago Prinalyo Lamo ang nanaig na boto o pinuroklama ang nanaig na boto. Napaganda ho nito. Kaya congratulations sa 5 bagong dyan po sa Manila Bay ng Parañaque City. Congratulations po sa inyo at siyempre of course more thanks kay Mayor Edwin Olivares at sa lahat po ng mga barangay chairman, lalo na po sa Commission on Election o sa COMELEC na sila po ang nangasiwa para po dito sa plebisito na ginanap nung nakaraang Sabado. Ang importante ho dito, malinis at maayos po ang nagigihong eleksyon. Na pagboto ho ng yes or no. Napakasimple. Bumoto ka ng yes, ibig sabihin, paghatian sa 5 na mga barangay, yung pong nasabi kong Manila Bay Reclamation Area. At ang no naman, yung ayaw po mabor. Di ba? Pero nanalo po almost 388%. Tama ba ako? Doon sa akin pong 388% tong panalo ang yes sa lungsod ng Parañaque. Okay, marami pong salamat sa inyo. Ulitin ko, wag ho tayong manghina o malungkot, mga kababayan kong mga manggagawa dito po sa ating bansa, dahil naniniwala ako na walang imposible sa ating pong mga prayers. Magdasal lamang po tayo na mabigyan po ng kalinawan ang Pasig City Trial Court doon po sa petition na nagkaroon po ng TRO. Ang hiling po ng mga manggagawa sa ating pong Metro Manila, mga employees. I hope na maibigay na po ito sa kanila. Okay, maraming salamat po sa inyo at magkita tayo sa Lunes muli, ganap na ganitong oras at ganitong araw. Same time, same place. Thank you so much.